ito ang ating resistance. So, good evening sa inyong lahat. So, update lang tayo guys ng Bitcoin. And then, thank you sa OKX no, for this webinar about crypto trading. Pag-uusapan natin to. So, thank you OKX sa support nyo naman pagdating natin sa crypto trading natin. Dito sa Asasi rin, ano, na isa sa mga community natin. Now, pag-usapan natin guys, ano nga ba nangyari? Kasi nung last, nagkaroon tayo ng Bitcoin update pero biglang bumagsak from 88, biglang bumagsak ng 79 si Bitcoin, ayun ngayon 84 na. Ang tanong ng iba, Coach, may bull run pa ba? O bearish na? Okay, sasagutin natin yan with previous data. Although, sabi ko nga, the data before, yung data natin noon, is not a guarantee na ito ang mangyayari ngayon. Pero there is a big probability. Una, diretso na tayo, pag-usapan na natin yan. Pag-usapan na natin yung ating Bitcoin. Okay, yung ating Bitcoin. Okay, punta tayo sa BTC index natin ngayon. 1 day. Okay. So, nakita natin, ang laki ng candle na ginawa, ano, from, teka, kaya pala, nataka ako sa presyo, bakit ang baba? Ayan, no, kung mapapansin nyo, yung bagsak na to, nung Friday, Thursday, nandito lang tayo, 86 ba? Ayan, yan. Nandiyan lang tayo, 86, 88, bumagsak na siya. Pero, kamukat-mukat mo, 78. And then, doon sa mga nagre-review ng, yung mga nagturo on, naiintindihan nyo yung pin bar tayo ngayon. So, ito, bullish pa rin tayo, pero tingnan nyo, inabot niya yung area ng FBG natin dito sa 1 day. Okay? Ito yan. Yan yung isang inaabangan ko, yung fair value gap ng, pero tandaan nyo, may fair value gap pa tayo ng 78. Ito pa. Ito pa, yung isang pang fair value gap natin na may displacement din. O, yung kaaaral lang natin. So, possible bang bumaba? Oo, hindi. Hindi natin sigurado pa ang market. Although, ang pin bar ay isang bullish confirmation. Pero ang tanong, ito yung tanong, bull run pa ba? O may bull run pa ba? Kasi nag-all-time high na si Bitcoin, tama? Nag-all-time high na tayo ng 103 kung hindi ako nagkakamali. 108, nag-all-time high na siya ng 108. So, meron pa ba nakasunod to? So, pag-uusapan natin yan guys. Pag-uusapan natin, babalikan natin yung isang post natin sa ating Facebook group na Asasi. Okay, yung Asasi Facebook group natin. Kasi dito nakasalalay yung dito ito yung isang magandang pinost ko about dito sa Bitcoin. So, yan sakit sa mata, sabi nga nung iba, nag-fall siya ng 82 hanggang 79. Okay. And then yan, ito yan during ng meeting natin dito sa OKX ano, last Thursday night, okay? Now, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, tingnan natin yung chart ng Bitcoin halving kung ano ang nangyayari. Okay? So, from 2012, okay, ang halving natin, ito yung mga halving, kuhanin lang natin yung chart ulit. Okay, sa halving natin, guys. Okay, Bitcoin halving, and then, week tayo. Ayan. Month natin. Okay, sa month hindi lumalabas yung Bitcoin halving natin. So, mapapakikita nyo sa chart, nakakasunod, sorry guys medyo nabitin tayo doon. So, eto na. So, balikan natin yung Bitcoin halving ng mga nakaraan. So, kung titignan nyo, after 364 days ng Bitcoin halving noong 2012, okay? Yung Bitcoin halving ng
Ayan, November 28. Okay. Yung angat na to ng Bitcoin, yung angat na to ng Bitcoin, makikita nyo na umabot lang siya ng 364. Ibig sabihin, yun na yung pinaka-peak ng bull run natin. Okay, pero nung 2016, kung titignan nyo ang area na to, okay, from the halving itself, tapos umabot siya hanggang dito. That is around 534 days. Setting natin ay apply natin ng default. Okay, umabot siya ng 7x, 10 top and bottom. Ayan. Okay. Umabot siya ng 500. Actually, dito ang sabi ay 539 days. Okay? Umabot siya ng mga around 539 days. Even, magtataka ka dito, even nung 2020, okay, yung peak season na to, actually, dalawa yan eh. Yan yung ang daming nagulat kasi nga okay, from here to here, 500 yung taas niyan. 539 days din. Hindi rin nagpapanglayo. 539 days. Ngayon, kung titingnan nyo ang nangyayari ngayon, nasa 300 days pa lang tayo. Okay? 300 days pa lang tayo. 30, hindi yan 36. Around 320. Wala pa tayong 1 year. Kasi April 14 nagkaroon ng Bitcoin halving. Through 365 April. So, there is a possibility na hindi pa ito ang bull run. Ang peak ng bull run natin. At the same time, kung mapapansin mo, ito nga wala pang ETF nun. Ibig sabihin, wala pa ang Bitcoin, wala pa sa exchange traded fund na katulad ng mga stocks na nate-trade ng mga big companies na legal sa mga ngayon, legal na sila since 2024, last year. Na legal na ang ating Bitcoin sa US at sa iba pang mga bansa. Kaya nga, ang BlackRock, JP Morgan at iba pang mga lalaking financial institution and companies bumibili na rin ng Bitcoin. Okay. So isang plus factor 'yon na talagang pwedeng tumaas pa si Bitcoin. At based sa history, makikita natin na posible pa talagang tumaas siya. Okay, hindi siya nasa retracement pa lang tayo. Ngayon, ang confirmation natin, sabi nga, doon sa analysis ng Elliott Wave, kung babagsak si Bitcoin ng 61, wala na ang bull run. Okay, invalidate na tayo. Dito sa area na to, kahit ako kung personal lang, kung personal lang, tandaan niyo yung dating all-time high niya na 69, dating all-time high niya bago bumagsak. Kung yan ay babagsakan niya, malabo na magkaroon ng bull run. Personal opinion ko yon based sa technical analysis. Kasi ito na yung pinakamalakas na support niya. Nakikita niyo to? Nakakasunod guys? Kung nakakasunod, can you type 1? Gusto ko lang makita. Okay, nakakasunod. Mamaya yung mga sasali sa OKX, EPM lang ako and then make sure na meron kayong asasi na OKX. Okay? Yan. So makikita niyo yan. Then, pakita lang natin yung analysis na pinost din natin nung nakaraan. Okay, analysis natin with Bitcoin. Nag-post din tayo niyan eh. Ang hirap ng ang daming ano. Okay. So, ito yung analysis natin ng Bitcoin with our Elliott Wave. So, yung bagsak na to ng Bitcoin, ito yan. Okay? Dito tayo, nag-wave, yung wave 5 natin, tandaan nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na wave. Okay? And then, yan yung pagbagsak niya. And then, we are expecting yung 4 na malaki, yung isa pang wave, kasi meron din tayong wave dito na malaki na 1, 2. Ayan. So, yung 3, 4, yung 2 ay nandito.
Okay, yung 1, 2 natin, yung wave na to. So, mga 75, isa pa sa Fibonacci natin. Pwede pang babaan niya kung talagang bababaan niya. Pero anong sabi ko? Because we have a pin bar, uh, possible, yung pin bar na yon is a sign of a bullish confirmation. Lalo na yung pin bar ay nasa 1 day. Okay. Meron, 4 hours and 1 day, malalakas ang pin bar, guys, no? Price action strategy yan noon pa. So yung nilabas na yon. Now with the help of Elliott wave, okay? Makikita natin, inaabangan lang natin na lampasan niya tong 96 again. Yan ang pinaka key level natin. Once na nilampasan niya uli ang 96, we are uptrend uli. Tandaan niyo yan, uptrend uli. And then pwede itong mag-extend pa tong 5 na to. May tinatawag na extension wave na 5 na hindi yung basic na pwede niyang taasan pa talaga itong ating all-time high na 108. Okay? So, yun yung isa pang inaabangan natin. Okay? Inaabangan natin. Yung mataasan pa niya. Now, kung titignan natin kung basic lang tayo, okay, yung angat na to ng Bitcoin, okay? From here to here. Okay, from here to here. Ayan ito yung sinasabi ko. Pwede tayong mag 172. Okay, 172. Ito yung isang inaabangan ko rin. So, magic fib ko yan sa Elliott Wave. So, ito yung inaabangan ko. 172 kanina. O 170. Yan, mga 170, 172. Okay? So, para sa akin, yung data natin kanina, ikaklaro ko lang, yung previous data natin ng halving, after halving na 539 days ng mga previous halving, dalawang halving na 539 days. Tsaka tingnan niyo yung volume, nasa 5 million volume pa lang dito, yung bar, yung pag-check na ng bar. Pero dito 17, hindi nagpapanglayo itong 2016 tsaka 2020. So sa volume pa lang. Ngayon, do we expect na mas maraming volume ngayon? Yes, kasi ETF na. Ang Bitcoin ay legal na sa karamihan ng mga bansa. Bumibili rin sila ng digital asset na to. Tong previous na to ay hindi pa. Hindi pa legal ang Bitcoin that time. Binabatikos pa nga siya pati ng mga ng Amerika. Pero nakita naman natin, ngayon ay iba. Iba yung sitwasyon. So we are expecting more na volume ang papasok. Pero yung volume na to ay based to sa sa price o dito sa candles na binibigay. Yung indicator lang natin na to. Okay? So may tanong kayo. So salamat uli OKX, no? Sa OKX makikita natin marami tayong makukuha pa rin sa ating OKX. Okay? So ayan, pwede tayong mag-trade kay OKX ng perpetual natin. As usual, si Brett. Bumili ako ng ACH, nasa 200 yung futures na madalas na ginagamit ko. So, ito. And then, last time, tinuro ko sa inyo yung simple earn. Okay, and then, may tanong ba kayo kay OKX kung gusto nyo? Yung Pi natin, maglalabas ako sa TikTok ng simpleng paglipat lang ng Pi sa OKX, ha? Huwag kayong mag-alala. Pi network to OKX. So, may tanong guys. I hope may natutunan kayo. So, overall, para sa akin, hindi pa tapos wala pa tayo sa peak ng bull run. Personal opinion ko yon based on my strategy, my technical analysis, based sa history ng Bitcoin. We are not still in the peak of bull run. We are expecting 150 and above sa Bitcoin. Okay? Yun ang pinaka-peak ng bull run for me. Personal ko siya. So kahit gold batch strategy, ang gold batch strategy nasa 180 sila pataas. 180 to 200. Yung susunod na level ng gold batch predetermined with the power of 3 calculation and not really Fibonacci, pero power of 3 na meron tinatawag na conjecture ng power of 3 and
Ano pa ba yun? Fibonacci. Okay. So may tanong kung okay naman kayo guys, can you type 8 kung makita ko na happy kayo na, "Ay sir, meron pa palang pag-asa." Actually 'no, yung tanong ng iba, basta kung mag-i-invest ka ngayon, 'wag mong isipin na kikita ka agad para ano, puwede siyang pang long term mo, okey? Kung ano, 'wag mong anuhin, 'wag mong isipin kaagad, okey? So yun lang guys, kung I hope ano, I hope yung gustong sumama sa OKX sa GC natin, yan, and siguro magkakaroon din tayo ng mga exclusive webinar pa na may tutorial na for naka-focus sa crypto. Nung nakaraan tinuro natin yung simple earn, magtatago ka lang with ngayon kung may OKX na kayo pero hindi pa kayo under ng Asasi, inform niyo lang ako. Pwede naman kayong mag-register ng panibago. And then it's up to you. Ah, Baka tingnan natin ano, hoping na magkaroon tayo ng mga freebies na pamimigay with OKX. Okay, so thank you again for watching guys, and I hope napanatag kayo. Tandaan nyo, once na bumagsak si Bitcoin sa, for me 69 level, ah, feeling ko wala ng bull run. Okay? Antayin na tayo ng 2028. Pero pagka si Bitcoin tumaas doon sa key level natin na 96, okay? Actually sa 90 to 95, yan, magandang senyales yan, bumalik uli. We are in a good position para dun sa mga nag-hold. Okay? So maraming salamat sa inyo guys, and thank you for watching in our webinar sa Bitcoin update, and thanks to OKX no, sa OKX sa ating tuloy-tuloy na pagsuporta dito sa ating crypto trading natin. So if you have any question guys, tanong na kayo. Kung klaro naman, can you type 9? And then don't forget pala no, buti naalala ko, pa-picture tayo ngayon guys. Sana makita ko kayo. Picture tayo. Picture taking bago magpaalam. Baka pwedeng makita yung camera. Ano, guys. O kung sira man, it's okay. Pero kung hindi man, ano, open nyo lang yung camera, yung mga available. Okay, pa-picture lang tayo. Sir Matt, kamusta na? Okay, Sir Roy, Sir Milliard, Sir Chris, Sir Jomar, Ma'am Liz. Hoy, Ma'am Liz. How are you, ma'am? Long time no here. Hindi na tayo nagkakakwentuhan, ha? Si Sir Harold, Sir Milliard, Sir Rene. Okay, tayo na lang mag-ano, pa-picture lang tayo. Mga attendee ng atin. Yan. Okay. Ayan. Tapos isa pa pala guys, sorry kasi ano, iba ang background ko. Okay, so teka muna, ano lang. Pasalamatan ko lang kayo sa mga umattend ng ating OKX webinar. Thank you guys. Wag muna kayo standby. Picture pa tayo, isa pa. Okay, thank you guys.